Sino po naniniwala? Isa sa mga pinakamasakit na karanasan ng isang magulang, yung hindi pahalagahan ng mga anak yung payo niya. Sa mga magulang po, nasaan yung mga magulang? Totoo po ba sobrang sakit kapag kayong binabaliwala ng anak ang payo ng kanyang magulang? Totoo po ba yan? Totoo po ba bilang isang ina, lalo na bilang isang ina, sobra sakit pag yung payo mo sa anak mo, parang dumaan lang sa hangin. Sino po rito na-experience na pinayuhan mo yung anak mo, pero parang dumaan lang sa hangin yung payo mo sa iyong anak. At the same time, sino po aminado, sobrang sakit na bilang isang magulang, bilang isang ina, yung payo mo, sa halip sundin, tinawanan lang ng mga anak mo. Totoo po ba nangyayari yon? May mga payo na binibigay ang isang magulang, lalo na ang isang ina, pero yung anak, sa halip sundin, tinatawanan lang. And at the same time, totoo po ba sobrang sakit bilang isang magulang, lalo na bilang isang ina, na yung payo mo sa halip sundin, kinontra pa ng anak mo? Nangyayari po ba yon? Madalas. Alam niyo po, again, once na ang payo ng isang ina, lalo na ng magulang, lalo na ng isang ina, parang pinadadaan lang sa hangin ng anak, parang sa halip sundin, tinatawanan lang sa halip sundin, kinokontra lang, nagdadala to ng malaking negatibong impact sa kalooban ng isang magulang. Totoo ba yan? Hindi siya masarap sa pakiramdam ng isang magulang sinusuway ng payo o yung kanyang payo ng kanyang anak. Totoo po ba madalas nangyayari ito? Sa maraming generation, lalo na sa mga bagong generation ngayon, napakarami yung parang normal lang na hindi sundin ang payo ng magulang. Napakaraming mga tao, napakaraming mga anak na yung payo ng kanilang magulang, tinatawanan lang at kinokontra pa. Now, ang tanong, ano ba yung mga impact nito sa isang ina sa pagsuway ng isang anak? Alam niyo po, hindi siya walang kwentang bagay o hindi siya isang simpleng bagay kapag ka ang isang anak sumusuway sa payo ng kanyang magulang, lalo na ng isang ina. Meron siyang malaking impact, meron siyang malalim na impact sa kalooban ng isang magulang. At unang-una na rito, napupuno ng tanong ang puso ng isang ina kung naging mabuting ina ba siya. Totoo ba maraming ina, hindi maiwasang matanong ang sarili pag ang anak, normal na yung kanyang pagsuway. Totoo po ba maraming ina, hindi maiwasang matanong ang sarili pag ang anak, palagian na ang nagiging pagsuway sa kanya. At totoo po ba maraming ina, hindi maiwasang matanong ang sarili pag ang anak, punong-puno ng pagsuway sa isang ina. What does it mean? Una, maraming ina, hindi maiwasang masisi sarili dahil sa pagiging palasuway ng anak. Alam niyo po, napakalungkot na karanasan ng isang magulang, lalo na ng isang ina, na dumarating ka doon sa point ng buhay mo, nasisisi mo pa sarili mo kasi nga, bakit nagkagano ng anak mo? Bakit naging palasuway? Bakit sa halip sundin, sinusuway yung mga payo mo? Alam niyo po, nakita ko maraming ina, mali na yung anak, sarili pa niya sinisisi. Totoo po ba nangyayari yon? Nakita ko maraming ina, mali na ang anak, sarili pa yung kanyang sinisisi, pagkukulang na ng anak, sarili pa yung kanyang sinisisi, at nakita ko maraming ina, kasalanan na nung anak, sarili pa kanyang sinisisi. Ang masakit lang, maraming anak hindi nakikita yung napaka-selfless na pagmamahal ng isang ina. Totoo po ba? Sino po naniniwala? Maraming ina, napaka-selfless ng pagmamahal sa anak. Yung anak mo na yung may mali, tinitingnan mo pa yung sarili mo na ikaw yung mali. Yung anak mo na yung may pagkukulang, yung anak mo na yung may kasalanan, tinitingnan mo pa yung sarili mo na ikaw yung nagkulang. Alam niyo po, ang malungkot gaya po ng aking nabanggit, maraming mga anak, hindi nila nakikita yung napaka-selfless na pagmamahal ng isang ina, ng isang magulang.
Masakit lang, maraming mga anak, hindi nakikita yung napaka-selfless na pangunawa ng isang magulang. At maraming anak, hindi nakikita yung napaka-selfless na sakripisyo ng isang ina. Kasi nga ito po ang totoo, hindi madaling tanggapin yung lagi at laging pagsuway ng isang anak eh. Totoo po ba yun? Unless na meron kang malalim na pagmamahal sa iyong anak, doon mo lang yan matatanggap eh. Ito po ang totoo, hindi madaling unawain yung palagian na pagsuway ng isang anak, magagawa mo lang yon unless na meron kang malalim na pangunawa sa iyong anak. At magagawa mo lang yon kung meron kang malalim na pagsasakripisyo para sa iyong anak. Sino po rito? Aminado siya. Handa siyang magsakripisyo para sa kanyang mga anak. Sa mga magulang po. At sino po rito handang umunawa para sa mga anak bilang magulang? Alam niyo po, iyon kasi yung reality ng buhay eh. Napansin niyo, lalo na nature ng isang nanay, wala namang nakakaunawa sa anak na gaya ng pangunawa mo. Wala namang tumatanggap sa isang anak na gaya ng pagtanggap mo. Napansin niyo? Kaya nga sa mga anak, dapat nakikita natin yun eh. Wala namang ibang uunawa sa iyo gaya ng pangunawa ng magulang mo eh. Wala namang tatanggap sa iyo na gaya ng pagtanggap ng magulang mo sa iyo. Napansin niyo yun? Ikaw na may kasalanan. Minsan, sarili pa nung nanay niya yung sinisisi niya na baka nagkulang siya. Minsan, ikaw na yung may pagkukulang, sarili pa ng magulang ang sinisisi na baka nga meron siyang naging pagkakamali sa pagpapalaki sa iyo. Alam niyo po, napakalalim yung iniiwan na sakit sa isang magulang ng patuloy na pagsuway ng isang anak. Sa lahat po ng mga anak, sino rito ang lakas ng loob o may lakas ng loob na umamin? Marami kang pagkakataon na nasuway ang magulang mo. Sino po rito? Parang ang babait nyo ha. Sino aminado? Maraming pagkakataon, alam mo, nasuway mo yung gusto ng magulang mo. Alam niyo po, ikalawa, maraming ina hindi may iwasang makaramdam ng malaking pagkukulang dahil sa pagsuway ng anak. Gaya po nung aking nabanggit, isa sa mga nakakalungkot na bahagi ng pagiging magulang, lalo na pagiging ina, dahil sa pagiging palasuway ng anak, hindi natin maiwasang maramdaman na baka nagkulang nga tayo. Kaya ganon ang anak natin. Isa po sa napakalungkot na bahagi ng pagiging magulang, lalo na pagiging ina, dahil sa pagiging palasuway ng isang anak, hindi mo maiwasang maramdaman na parang ang laki ng pagkukulang mo sa iyong pamilya. At minsan, dumarating tayo doon sa point ng buhay natin bilang magulang, bilang isang ina, na parang pakiramdam natin na ang laki ng pagkukulang natin bilang isang sa ating mga anak. Another thing na nagiging impact sa isang ina, sa isang magulang, ng patuloy na pagsuway ng isang anak, napupuno ng takot ang puso ng isang ina para sa anak. Totoo po ba? Maraming magulang dahil sa patuloy na pagsuway ng kanyang anak, hindi may iwasang matakot para sa kahihinatnan ng kanyang anak.